Good morning po sa ating lahat, mga bata. Good morning. So, by the way, ako po ang inyong teacher ngayon, si Teacher Ronald A. Romero. Isipin, kahalagahan ng pagpapatawad at pakikipagsundo. So, ito yung topic natin ngayon, mga bata, no? Ang kahalagahan, kung ano ba yung kahalagahan ng pagpapatawad at pakikipagsundo kung tayo ay nagkaroon ng kaaway o hindi pagkakaunawaan sa ating kapwa. So yan yung pag-usapan natin ngayon, mga bata. Okay. So handa na ba kayong makinig para sa ating aralin? So ang kasanayan sa pagkatuto, nahihinuha na ang pagpapatawad at pakikipagsundo sa kapwa ay nakakatulong sa pagbuo ng sarili at nasirang ugnayan sa pamilya at kapwa kung isinasagawa ng may kababaang loob. So ano ba yung mga agenda natin ngayon, mga kaibigan? Yung pinaka-target natin, no? So ano ang pagpapatawad? Ano ba ang pagpapatawad para sa inyo, mga kaibigan, at ang pakikipagsundo? So ano rin ang mga benepisyo ng pakikipagsundo at pagpapatawad sa mga taong nagawa natin ng kasalanan, di ba? So, ang pagpapatawad at pagbuo ng sarili at pakikipagsundo at pagbuo sa sarili. So, ano ba ang pagpapatawad at sa nasirang ugnayan, no? Pakikipagsundo sa nasirang ugnayan, kababaang loob sa pagpapatawad, kababaang loob sa pakikipagsundo, mga hakbang sa pagpapatawad, mga hakbang sa pakikipagsundo. Yan yung mga agenda natin ngayon, mga bata. So, makinig kayo at para maintindihan ninyo o natin ang maayos kung ano ang kahalagahan ng pagpapatawad at ang benepisyo na nakukuha natin. So, ano ba ang pagpapatawad, mga kaibigan, no? Mga bata? So, ang pagpapatawad ay isang kusang loob na pagtanggap at paglimot sa mga pagkakamali sa iba nang walang galit at hinanakit, mga kaibigan, no? So, isang halimbawa ay kung ang kaibigan mo ay nagkamali at humingi ng tawad at tinanggap mo ito ng buong puso. No? Ang pagpapatawad ay mahalaga dahil ito ay nagbibigay daan sa emosyonal na paghilom at mas mabuting relasyon sa iba. So, yan yung pagpapatawad, mga bata. So, ano rin ba ang pakikipagsundo, no? Ito ang definasyon ng pakikipagsundo. So, ang pakikipagsundo ay ang proseso ng pag-aayos ng hindi pagkakaunawaan, no, o alitan sa pamamagitan ng pag-uusap o pagkakaroon ng formal na kasunduan. So halimbawa dito, mga bata, ay ang pakikipagsundo, no? Ang halimbawa ng pakikipagsundo ay ang pag-uusap daw ng dalawang magkaibigan, no? Na magkaroon ng mga magkaibigan na nagkaroon ng tampuhan upang muling maayos ang kanilang relasyon, no? Isa pang halimbawa ay ang mga kasunduan sa pagitan ng mga bansa upang maiwasan ang digmaan. No? Tingnan natin kung ano nangyari ng Iran ngayon at saka Amerika. Sa din pala yan sa pakikipagsundo. Yung mga peace talks na yan dapat, no? Ay dapat gawin. So, ano ba ang papel ng pakikipagsundo? Ang pakikipagsundo ay mahalaga upang muling maibalik ang tiwala at magandang relasyon sa pagitan ng tao o grupo. Ito ay nagdudulot ng kapayapaan at pagkakaisa. So napakaganda naman pala ng magiging resulta nito dahil ay nagdudulot ito ng kapayapaan, no? Kapayapaan sa ating isip at kapayapaan sa ating kalooban, no? Kapayapaan ng ating bansa, yun, isa din yun sa na dapat mangyari, na magkikipagsundo ang bawat leader ng bansa upang magkaroon ng kapayapaan at pagkakaisa. So, mga bata, ano ba ang benepisyo ng maidulot nito sa atin, o ano ba ang mga magandang benefits na ating makukuha o ating natamo, no? So,
Ang mga benepisyo nito mga bata ay nakakatulong sa emosyonal na kalusugan, no? Emosyonal, ibig sabihin hindi ka magiging bugnutin, no? Ang mga halos na yung mga matanda diyan bugnutin, no? So, emosyonal, yung emosyon natin, yung ating tawag nito, emotion, from the word emotion, no? So, kumbaga yung mood ng isang tao, no? Nagiging maayos siya, nakakatulong siya para ayusin, no? So, halimbawa, yung mood mo ay masama, so nagiging mabuti na siya dahil nababawasan ang stress o galit. Kaya pala tayo, mga kaibigan, nagiging tawag nito, yung para bang pangit yung ugali natin dahil yan sa emosyonal, stress o galit na nasa loob ng ating katawan o sa ating pag-iisip mga kaibigan, no? Ang pagpapatawad pala ay talagang manggaling sa puso at saka manggaling sa ating isipan na dapat ay gusto at saka kusang loob, no? Ano pa? Nagpapatibay ng relasyon sa pamilya sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkakataon na muling magkasundo, no? Kung halimbawa kayo ay hindi nagkakasundo sa inyong pamilya, so kailangan mag-usap kayo at magkakaroon ng pagpapatawad at makikipagsundo para nang sa ganun ay magkaroon kayo ng kaliwanagan sa inyong tahanan, no? Makipag-usap kung halimbawa na family to family, may away yung pamilya sa pamilya, di ba? Yung pamilya ba, pamilya mo at saka pamilya ng ibang tao, o kaya sa kapitbahay mo, o kaya sa loob mismo ng sarili mo talagang, yung sa first family talaga, no? So, kasi mayroon tayong tinatawag na first family, second family, at saka third family, ganun. So, ano ba yan? So, dito kaibigan, ang pagpapatawad between sa iyong sarili at saka sa iyong kapwa. Sino ba yung kapwa mo o yung mga kaibigan mo? At saka yung mga kapatid o kaya magulang mo, no? So, nagpapabuti din ang kalagayan sa lipunan dahil ito ay humahantong sa mas mapayapang komunidad. Yun na yung sinasabi natin kaibigan ng pakikipagsundo sa bawat bansa. Yung sa komunidad din, yun naman ay ang sa around community, no? Sa ating kapaligiran or environment, no? Kailangan, no, yung mga kapitbahay natin, kaibigan natin, no? Huwag tayong maging chismoso dyan o chismosa dyan, no? Kasi hindi yan nakakapagbigay ng magandang relasyon, no? So, hindi naman tayo perfecto. Kung minsan nakagawa tayo ng kasalanan, so, hingi tayo ng kapatawaran para magkaroon ng payapang isip at maluwag na kalooban at saka yung emosyon natin dapat hindi siya masira, no? Dahil marami diyang pag talagang sira na yung emosyon nila ay talagang makakos na ng hindi magandang result mga kaibigan o mga bata. So ano ba ang benepisyo ng pakikipagsundo? Pakikipagsundo, kumbaga tapos na kayo nagkapatawaran, so magkakaroon kayo ng mga kasunduan. Una dyan ay ang nagpapabuti ng relasyong personal at pampamilya sa pamamagitan ng pag-alis ng galit at sama ng loob mga kaibigan, no? Ang pangalawa naman ay nagbibigay sa mas maayos na komunikasyon at kooperasyon sa loob ng komunidad, no? Ang pangatlo naman ay nagtuturo ng kababaang loob at pagpapahalaga sa kapwa na nagiging daan upang maiwasan ang alitan, no? O kaya away dyan. Yun yung ibig sabihin doon mga kaibigan. Ang pagpapatawad at pagbuo ng sarili. So, ito ay nagbibigay ng kapayapaan sa ating isip at emosyon na kalayaan mula sa negatibong damdamin, mga kaibigan, no? Pinapalakas ang kakayahan na magpatawad sa sarili na mahalaga sa personal na pag-unlad, no? Mahalaga yan mga kaibigan dahil kapag umuunlad ang isang kaibigan, ibig sabihin wala siyang kaaway, no? Okay yung niya, okay yung kumbaga, okay siya. Overall, okay, no? Nagpapabuti sa mental at physical na kalusugan sa pamamagitan ng pag-alis ng stress at saka puot, mga kaibigan, no? Yung stress na yan talaga, isa yan sa nagdudulot, no, ng di maganda sa atin. So, kailangan alisin natin yung stress na yan, mga kaibigan. At saka yung sama o kaya puot sa ating kalooban, mga kaibigan. Dapat yan yung gagawin natin upang maging maayos o mabuting tao tayo pagdating ng panahon o maging mabuting halimbawa tayo sa ating kapwa, mga kaibigan. So, pakikipagsundo at pagbuo sa sarili, no? Kailangan nating
buuhin kumbaga kung ano yung sarili natin. Kung ano yung mga napagkasunduan natin doon sa ating nagawang pagpapatawad, sa ating pakikipag-usap sa Kanya. So, doon yun mabubuo ang mga magandang ugnayan, no, ng pagpapatawad at sa mga nasira na relasyon sa ating kapwa mga kaibigan o mga bata. So dapat talaga ngayon pa lang ano na natin, i-develop na natin or gawin na natin yung mga bagay na kailangan nating ayusin, no? Kapag nakikipagsundo ka, dapat mayroon kayong tinatawag nitong ah, susundin nyo talaga ano yung mga napagkasunduan ninyo doon sa pagpapatawad ninyo para hindi na ulit kayo magkaroon ng away o alitan, para hindi na ulit kayo magkaroon ng siraan o ano pa ba ang tawag doon mga kaibigan, no? So, ang kababaang loob sa pagpapatawad. Kapag kayo naman ay nagpapatawad o humingi ng kapatawaran, kailangan kababaang loob, no? Sabi nga ng ating Panginoon na dapat daw ang isang tao ay maging kagaya ng isang bata, no? Kapag gusto natin pumasok sa kaharian ng Diyos ay magiging kagaya tayo ng isang bata, no? So, kababaang loob sa pagpapatawad, papel ng kababaang loob. So, ang kababaang loob ay mahalaga sa tunay na pagpapatawad. Nagbibigay daan ito sa pag-unawa at pagtanggap ng pagkakamali, no? Nagpapakita ng kahandaan na magpatawad at magkaroon ng kapayapaan mga kaibigan, no? So, mahalagang aspeto, no? Mahalagang aspeto. Ang pagtanggap ng sarili, pagkukulang, mahalaga sa proseso ng pagpapatawad. Pagbibigay bukas sa pagbabago, no? Nagpapakita ng kahandaan na magbago at magpatawad. Pagpapakita ng empathy, naunawaan ang damdamin ng iba at nakikipagkapwa, no, mga kaibigan. So, yan yung nakikita natin dyan sa ibang mga church, no? Sa simbahan, iba't ibang sikta dyan. May na-observe. Ako, mahilig ako mag-observe mga kaibigan, no? Kahit sabihin natin na walang pagkakamali yung sitwasyon, yung yung scene, yung senaryo mga kaibigan. Marami tayong nakikita dyan na nag-uusap, no? Nagingitian sila, no? Maganda yung pakikipag-ugnayan nila sa kanilang kapwa dahil wala, no? Walang chismis, no? Walang siraan. Nagyayakapan, biso-biso, no? Sana ganun ka, no? Yung mga nakikita ko, lalo-lalo na yung nagsisimba ako dati, no? Sa Mormons, no? Nag-observe ako sa Katoliko, no? Sa Iglesia ni Cristo, no? Nakikita ko, iba't ibang sikta dyan, no? Parang na-feel ko na, napakaganda ng kanilang ugnayan, no? Saan ba nasisira yung natin, 'di ba, doon lang sa mga chismis, no? Pero pag laging nagsisimba, laging nag-uusap ng maayos, nagkikwentuhan yung bawat miyembro ng pamilya, ay naku, napakagandang senaryo niyan mga kaibigan, no? Yung pakikipagsundo natin doon sa ating mga anak, no? Sa mga nasirang emosyon ng bawat isa, no? Ano ba yung natin, nagiging papel bilang parents, bilang magulang, no? Bilang guro, no? Ganun din yan sa ating mga estudyante mga kaibigan. So ano ba yung papel ng kababaang loob, no? Ang kababaang loob ay nagpapakita ng kahandaan na tanggapin ang pagkakamali, no? So pag tinanggap mo na yung pagkakamali, kailangan magiging humble ka na mga kaibigan. Ito ay nagbibigay daan sa bukas na komunikasyon at pag-unawa, no? So nagiging nagiging okay uli yung pakikipag-usap, yung pakikipag-ugnayan, yung pakikipag-unawa mo, yung pag-unawa mo sa iyong sarili at sa iyong kapwa at saka sa sitwasyon. Ang kababaang loob ay naglalabas ng tensyon, ng sama ng loob, no? Yun ay nagpapalabas daw ng tensyon, no? Sabi nga ni King Solomon, mga kaibigan o mga bata, ang sabi nga niya ay, ang mahinahon na pagsagot ay nakakatanggal ng galit mga bata, no? Kailangan mahinahon. Sabi nga nila, sir, ang laking tao mo, ba't ang hina mong magsalita, no? Ang hina ng mga mo. So, yan kasi yung naisip ko mga kaibigan, na hindi natin dinadaan sa laki, no? Dinadaan natin sa kababaang loob. Be humble, no? Dahil yan ang kagustuhan ng ating Amang nasa langit, no?
Mahalagang aspeto ng kababaang loob ang pag-amin sa sariling pagkakamali at ang mga responsibilidad, no? Ang pagpapakita ng respeto at pag-unawa sa damdamin ng iba, no? Pagiging bukas at pagbabago at pagtanggap, no? Doon sa mga kritisismo, mga nag-criticize sa iyo. Hayaan mo yan sila mga kaibigan, no? Mga bata. Hayaan mo mag-criticize sa iyo yung isang tao, ano ba yung ginawa mo. As long as na alam mo kung ano yung ginawa mo. Simple lang naman mga kaibigan, gumawa ka ng mabuti, no? Kung may nagawa kang pagkakamali, repent. Kailangan mo humingi ng repent o kaya ask forgiveness, magbago, then endure, pangatawanan. So yun yung isa sa pinakamagandang natutunan ko doon sa misyonaryo nung sumama pa ako sa misyonaryo ng mga Mormons, na sabi doon ay kailangan daw yung pagpapatawad, din mag-repent, din endure to the end. Endure to the end, ibig sabihin, kung ano yung napagkasunduan ninyo ay pangangatawanan. Ibig sabihin, panindigan mo kung ano yung mga ninyo doon. Kumbaga, naayos na, ano na yung napag-usapan ninyo din. Panindigan mo, gawin mo na, huwag mo nang ulitin para hindi na uli magkaroon ng sama ng loob. No? Ito yung mga hakbang sa pagpapatawad, pagkilala sa emosyon, pag-unawa sa sitwasyon, pagpasya na magpatawad at pagpatawad at magpagbibitiw, no? Ayun na nga yun mga kaibigan, mga bata, no? So, pagkilala sa emosyon, no? Sa isip mo sarili mo, bakit ano ba yung nagawa kong pagkakamali doon sa aking kaibigan, no? Ano ba yung na yun, yung para bang ba't ayaw niya sa akin? Bakit iba na yung lasa niya? Bakit parang ang lamig na niya, no? Ang pagkilala sa emosyon, no? Unang hakbang sa pagpapatawad ay pag-unawa at pagtanggap sa sariling damdamin. So, mahalaga na malaman natin kung ano ang nararamdaman natin upang magsimula ng proseso ng pagpapatawad. Kumbaga, kikilalanin natin, kaibigan, no? Alamin natin. Kilalanin natin yung sarili natin. Bakit? Ano ba yung pagkakamali ko? Alamin natin. Alamin natin yung mga kaibigan, no? Pag-unawa sa sitwasyon, no? Kailangan unawain, ako pala may kasalanan. So, hindi pala kailangan na hintayin ko na siya yung hihingi ng kapatawaran o ako ang nagkasala. Edi siyempre ako yung unang hihingi ng kasalanan, no? At kung nagkasala naman sa iyo yung isang tao, huwag ka namang yung tanim ng sama ng loob, mga kaibigan, no? Pag-unawa sa sitwasyon, no? Dahil kinilala mo na yung emosyon mo na ikaw pala yung nagkasala, dinunawain mo na yung sitwasyon. Paano nangyari yun, no? Ang pangalawang hakbang ay ang pag-unawa sa sitwasyon na nagdululot ng sama ng loob. So, kailangan nating suriin ang mga pangyayari upang makita ang mas malawak na perspektibo, no? Para malaman natin, makita natin kung saan ba tayo nagkamali. Kailangan unawain natin yung sitwasyon, no? So, kung na-accept mo na sa sarili mo na ikaw ay nagkasala, halimbawa lang, na-accept mo na ikaw pala yung nagkasala. So, ito na yung hakbang na gagawin natin. Kailangan nating magpasya. Magpasya tayo na humingi ng kapatawaran. Humingi tayo, di ba? Humingi tayo ng kapatawaran. Ang pagpapatawad ay isang sadyang desisyon na nangangailangan ng lakas ng loob at kababaan, no? Kailangan yung natin, yung kalooban natin, no? So, ayan. Yung natin, no? Yung solar natin, dahil solar lang yung ginamit natin. Yung isa gumagana, yung isa hindi na, no? Excuse me, kasi busog ako, nagkakape ako at maaga ngayon kasi ko lang mag-isa dito sa bahay, mga kaibigan. So, pagpapatawad at pagbitiw. Kumbaga, halimbawa, pinatawad mo na yung isang tao dahil humingi na siya ng kapatawaran sa kanyang nagawang sa kasalanan, so magbitiw na. Kalimutan na ibig sabihin doon, mga kaibigan, no? Forgive, forget, forgive and forget, no? Kalimutan mo na. Huwag mo na isipin dahil mababaon kayo sa on the past to see on the future. Titingnan mo ano yung posibilidad, no? Ano yung future ninyo. Din mag-isip kayo na magiging masaya ulit kayo, mga kaibigan, no? Kalimutan nyo na kung ano yung mga nagawa ng pagkakamali ng bawat isa, no? Yung mga hakbang, sinabi ko kanina, yung pagkilala din sa mga issue, no? Mga hakbang sa pagkipagsundo. Kilalanin nyo kung anong issue. Ganyan. Pag-uusap at pakikinig. So, yan na yun. Makikipagsundo ka, makikipag-usap ka doon sa mga tao na gawa mo ng kasalanan. Din, gagawa kayo ng solusyon para masolusyonan yun, para mawala na yung
ano na yun, yung problema na kinakaharap ninyo. Ano ba yung samaan ng loob na nangyari sa inyong buhay mga bata, no? So, pagpapatupad at pagsusubaybay, yun na yun. Ano yung mga kasunduan ninyo mga kaibigan? So, yun na yung, ano yun na, tawag nito, forget nyo na mga kaibigan kung ano yung mga, ano yan. So, with that mga kaibigan, so nagkaroon tayo ng kaliwanagan, no? Yung pagpapatawad natin at saka pakikipagsundo. Ano bang kahalagahan na yan? Isipin mo kaibigan na tayo ay tao lamang, no? At kailangan nating magpatawad sa ating mga nagawang pagkakamali sa ating kapwa mga kaibigan, no? Laging isaisip natin kaibigan na hindi rin tayo nabubuhay na para sa sarili lamang. So thank you for watching. God bless po.